Kabanata 11:21. Nais kong pakasalan ka. Si Floyd ay naglalaro ng paksa habang sinasabi sa butler na ilabas ang mabuting alak. Sumunod si Nicole at lumingon upang makita si Kay at Julie na nakatayo pa rin doon. Mukhang may pinag-uusapan sila. Kailangang magkahiwalay sila sa kalahating taon, marahil higit pa. Ang dalawa sa kanila ay tiyak na hindi madali ang pagpapasya. Matapos ang pagkain, iminungkahi ni Felicia na bumalik sa hotel upang magpahinga. Dahil matagal na silang nakilala, hindi siya tumayo sa seremonya. Bagaman isang gabi lamang ito, binigyan niya ng oras si Kay upang mag-isip tungkol dito. Kailangan niyang lumipad sa ibang bansa kinabukasan at walang oras upang maghintay ng matagal. Ang pamilya ay hindi nakagambala sa desisyon ni Kay. Tinalakay ito ni Kay at Julie. Iginiit ni Julie na sumama si Kay kay Felicia para sa pribadong pagsasanay. Malinaw na ang ugali niya. Hindi maaaring magpatuloy si Kay. Dapat magkaroon siya ng karera na mahal niya. Si Kay ay napunit ng mahabang panahon at sa wakas ay sumang-ayon, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Julie. Bago umalis, inutusan niya si Nicole ng maraming beses na alagaan si Julie sa kanyang ngalan, kaya't si Nicole ay naiinis sa kanya. Ipinadala ni Julie at Nicole si Kay sa paliparan. Siya ay kumpleto sa kagamitan, at ang kanyang kinaroroonan ay mahigpit na kumpidensyal. Nag-atubiling nagpaalam si Kay kay Julie. Kalmado si Julie at wala nang sinabi bukod sa pagsasabi sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Medyo nabigo si Kay. Julie, gusto ko talagang pakasalan ka bago ako umalis. Natigilan si Julie at tumingin sa kanya. Bata pa tayo. Walang pagmamadali. Natatakot ako na hindi mo ako mahihintay, malabo na sabi ni Kay. Kumurap si Julie. Kay, ang oras na magkasama tayo ay hindi mahaba o maikli, ngunit mas mahaba kaysa sa kalahati ng isang taon. Ito ay dumaan sa isang sulyap ng isang mata. Inaasahan nating lahat ang iyong pagganap. Inabot ni Kay na yakapin siya at nagbuntong hininga ulit. Kung kailangan mo ng anuman, tandaan na tawagan ako o magpadala sa akin ng isang mensahe. Sumagot ako sa sandaling makita ko ito. Tumanggo si Julie sa pagkilala. Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin si Nicole, hindi ba? Siya ay napakamay kakayahan. Ngumiti si Kay at hinaplos ang ulo. Sabihin ko ang ilang mga salita kay Lil-En. Naghihintay ka rito. Tumanggo si Julie at walang balak na sundin siya. Umupo siya doon na naghihintay para sa kanila. Pinanood ni Nicole si Kay na lumakad at medyo sorpresa. Hindi ba dapat mo ginagamit ang bawat segundong posible upang magpaalam kay Julie ngayon? Ang ngiti ni Kay ay tumigas ng ilang sandali, pagkatapos ay isang sinasadyang ngiti na curly sa kanyang mga labi. Wala akong sasabihin pa dahil mas mahusay siya kaysa sa iyo. Alam mo ba kung ano ang gagawin kung may mangyayari? Ngumiti si Nicole. Siyempre, siya ang aking matalik na kaibigan. Hindi mahalaga kung ano ang mga paghihirap na mayroon siya, hindi ako mag-aakma ng pagsisikap na tulungan siya. Ibinaba ni Kay ang kanyang ulo at chuckled. Medyo namutla ang ngiti niya. Hindi naintindihan ni Nicole. Bakit hindi ka nasisiyahan? Ang pagiging hiwalay sa iyo ay malungkot. Hindi ito tulad ng hindi ka maaaring tumawag sa bawat isa. Kinagat ni Kay ang kanyang mga labi at tiningnan si Julie, na nakaupo doon na naglalaro kasama ang kanyang telepono. Bumaba ang boses niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay hindi niya ako gusto tulad ng dati. Sumimangot si Nicole. Ano ang iniisip mo? Palagi kanyang nagustuhan. Ngumiti si Kay ngunit hindi nagpatuloy na magsalita. Bumantong hininga si Nicole. Hindi ka pa bata, Kay. Ang iyong relasyon ay hindi pa ganap na naayos. Bakit mo gusto ang isang pag-ibig na tulad ng isang moth sa isang siga? Naranasan niya ng labis, kaya't natural lamang na hindi niya sinasadya na pinoprotektahan ang kanyang sarili. Kailangan mong maunawaan. Tumahimik si Kay at biglang ngumiti. Tama si Nicole. Sa simula, siya ang napunta sa mahusay na tagal upang mabago ni Julie ang kanyang isip. Ano ang mahalaga kung mahal niya siya ng kaunti? Kabanata 11:22. Ang sigasig ng isang batang idolo. Ang dalawa sa kanila ay nagpadala kay Kay sa eroplano. Sa pagbabalik, nagmaneho ang driver sa harap. Naupo doon si Nicole, nakatingin kay Julie nang walang pag-asa. Julie, ayaw mo bang malaman kung ano ang sinabi sa akin ng aking ikatlong kapatid sa dulo? Tumingin sa kanya si Julie. Hindi. Bakit?
Dahil ito ay dapat dahil hindi niya kayang sabihin sa akin. Ang iyong ikatlong kapatid ay talagang clingy. Natatakot ako na ang pagnanasa na ito ay biglang magiging malamig sa isang araw. Iyon ang dahilan kung bakit sinasadya kong ibigay sa kanya ang malamig na balikat. Nais mo siyang huminahon. Kumurap si Nicole at ngumiti. Ang pag-aalala ni Kai ay hindi kinakailangan. Dadalhin kita sa set. Sinabi ni Julie, pupunta ako sa aking sarili. Abala ka. Hindi ako abala. Gusto kong makita kung paano din ginagawa ang crew. Ngumiti si Julie. Okay, pagkatapos ay umalis na tayo. Ako pa rin ang tagagawa ng pelikula. May isang artista mula sa Falcon Entertainment. Sigurado ako na nais mong makita siya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Iyon ay mahusay. Ito ay marahil Harvey Sage. Siya ay nasa limelight kani-kanina lamang. Si Nicole ay maaaring pumunta at bigyan siya ng isang maliit na katanyagan na pagpapalakas. Pagdating nila sa set, dumiretso si Julie sa direktor upang tingnan ang pinakabagong pag-unlad. Si Nicole ay gumala-gala at pumasok sa silid pahingahan. Salamat sa lahat. Magtrabaho ka na. Ang tinig ay medyo pamilyar, ngunit tiyak na hindi ito tinig ni Harvey. Nag-isip si Nicole habang itinutulak niya ang bukas na pinto. Nang makita siya ng tao, ang dami ng kanyang tinig na hindi sinasadya ay tumaas. Miss Stanton. Ito ay Fabian. Miss Stanton, napunta ka ba rito upang bumisita? Ang bata at tanyag na Fabian ay talagang nagsisimula na magkaroon ng isang mas mature na hitsura. Si Fabian ay orihinal na nagdebo bilang isang mga awit at mananayaw ngunit pagkatapos na kumilos para sa isang panahon, parang marami siyang lumaki. Si Nicole ay may magandang impresyon sa kanya sa una. Gayunpaman, nang marinig niya na ipinagbili niya ang kanyang katawan sa mga malalaking pag-shot, hindi mapagkasundo ng kanyang puso ang imaheng iyon na may impresyon ng batang kabataan sa kanyang puso. Hindi makapasok o umalis si Nicole, kaya't ngumiti lang siya at tumango. Nasa pelikulang ito. Tumango si Fabian. Ilang eksena lang ako. Nagtatrabaho ako kasama ang direktor dati, kaya tinawag niya ako upang tumulong. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at tumango. Si Fabian ay palaging napakamakinis, ngunit binigyan niya ang mga tao ng isang walang muwang at walang sala na pakiramdam. Ngumiti si Nicole. Tulad ng malapit na siyang lumingon at umalis, tumawag si Fabian sa kanya. Miss Stanton. Tumahimik siya at kinagat ang kanyang mga labi, nag-aalangan na magsalita. Tumingin sa kanya si Nicole. Ano ang mali? Sabihin mo lang. Huminga si Fabian na parang pinipilit niya ang lakas ng loob. Miss Stanton, may ginawa ba ako upang hindi ka maligaya? Sumimangot si Nicole sa pagkalito. Bakit ka nagtanong? Bagaman hindi tayo madalas magkita at makipag-ugnay sa bawat isa, maramdaman ko ito. Ang saloobin ng bilog sa akin ay napakabanayad. Kahit na mukhang magalang pa rin sila, mas mababa kaysa sa dati. Narinig ko ang mga tao sa bilog na nagsasabi na sa Stanton Corporation ay pinili si Harvey Sage bilang kanilang tagapagsalita. Maingat na binibigkas ni Fabian ang kanyang mga salita at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dalisay at tulad ng bata, malinis tulad ng translucent na baso. Tanong niya ng diretsyo nang hindi matalo sa paligid ng bush, tinanong kung ano ang nais niyang malaman. Iyon ay dahil alam niya na pagdating sa pagsasalita sa isang pag-ikot na paraan, hindi siya tugma para sa mga negosyanteng ito. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya at tumangala. Walang ganoong bagay. Si Harvey ay ang tagapagsalita ng Stanton Corporation ng natural dahil mas maaakit niya ang higit na pansin. Hindi ito makakaapekto sa iyong pag-unlad. Hanggat nagtatrabaho ka sa paggawa ng pelikula at pag-awit, tiyak na makakamit mo ang isang bagay. Kabanata 1123. Eavesdrop. Bagaman si Nicole ay walang parehong sigasig at pagpapahalaga kay Fabian tulad ng ginawa niya dati, hindi niya sinasadyang limitahan ang kanyang mga mapagkukunan. Malinaw na tinukoy ni Dominic ang kanyang plano sa pag-unlad. Hindi siya susuko sa isang cash cow tulad ni Fabian dahil lamang sa kanyang madilim na kasaysayan. Hindi nila aalisin ang kanyang mga mapagkukunan. Ang malambot na mukha ni Fabian ay nagdala ng isang pahiwatig ng pagkalito. Ngunit inilalagay ng kumpanya ang lahat ng kanilang mga pagsisikap sa Harvey ngayon. Nagbago lang ang aking manager, at walang nagmamalasakit sa akin.
Marami sa aking mga aktibidad ang nakansela sa huling minuto din. Sumimangot si Nicole. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano ito magiging? Hindi pa niya ito naririnig. Gayunpaman, sa paghuhusga ng pagkabalisa ni Fabian, hindi niya nakita na parang nagsisinungaling siya. Huminga siya ng malalim at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Dominic. Kinuha ni Dominic ang ilang ring. Paano kita matutulungan, Miss Stanton? Tumingin si Nicole kay Fabian, inilipat ang kanyang tingin, at tumawag sa speaker. Anong ginagawa mo? Ano ang maaari kong gawin? Siyempre, kasama ko si Harvey na pinag-uusapan ang kanyang susunod na proyekto. Ang maagang tugon para sa pelikulang iyon na binaril niya ay medyo mabuti, at inaasahan naming sumabog ito sa katanyagan. Siyempre, kailangan nating sakupin ang pagkakataon. Ano ang nangyayari kay Fabian? Nakita ni Nicole ang ekspresyon ni Fabian na hindi kasiya siya at binago ang paksa. Kinwestiyon ni Dominic, ano ang nangyayari sa kanya? Si Fabian ay mukhang kinakabahan at parang gusto niyang magsalita. Sinabi ni Nicole, narinig ko na ang kanyang mga aktibidad ay nabawasan kamakailan. Binago mo rin ang kanyang manager. Pinakawalan ni Dominic ang isang mababang chuckle. Narinig mo ang tungkol doon. Nagdebo siya bilang isang mga awit at mananayaw sa isang talento ng talento. Ang kapaligiran ay nakakakuha ng mga batang talento tulad niya na magbituin sa mga programa sa libangan. Hindi ba siya nasa gitna ng paglipat? Sa kasalukuyan, ang pangkalahatang kapaligiran ay hindi angkop para sa kanya na pababasa ngayon. Maglalaro lang siya sa ilang mga pelikula at palabas sa TV bilang mga extra para sa pagsasanay. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga at sinulyapan si Fabian sa kabuuan niya, na nakatayo doon sa pagkabigla. Kung gayon bakit mo binago ang kanyang manager? Sinabi ni Dominic, ang ahente ng kanyang may limitadong mga kontak at alam lamang kung paano makahanap ng murang kooperasyon at mga trabaho sa advertising para sa kanya. Nakasakit din siya ng maraming tao sa likod ng mga eksena. Dahil binabago namin ang imahe ni Fabian, kung gayon dapat itong gawin ng lubusan. Ang mukha ni Fabian ay naging isang maliit na hindi kasiya siya nang marinig niya ang tono ni Dominic. Mahinahon na sinabi ni Nicole ng ilang mga salita upang mamagitin at maghang. Tumingin siya kay Fabian. Naiintindihan mo ba ngayon? Hindi ko maintindihan si Ginoong Yang. Sinabi ni Nicole, kung mayroon kang mga problema sa hinaharap, maaari mo siyang tatanungin ng diretso. Si Dominic ay hindi isang masamang tao, kaya hindi na kailangang pigilan ang iyong mga problema sa iyong puso. Tumanggaw si Fabian. Naiintindihan ko. Salamat, Miss Stanton. Tumanggaw si Nicole at tumalikod. Ang dahilan kung bakit siya sigurado na alam niya na si Dominic ay hindi kailanman susuko sa cash cow na ito. Kaya, ang pagpapalam kay Fabian na marinig ang sagot ni Dominic ay magiging mas epektibo. Gayunpaman, si Fabian ay talagang walang alam. Talagang nasobrahan niya ang kanyang pagiging mapagkukunan dati. Iniwan ni Nicole ang dressing room. Malapit na lang siyang muling sumama kay Julie nang siya ay dumaan sa isang silid pahingahan kung saan bukas ang pinto. Sumulyap si Nicole at nakita ang hem ng palda ni Julie. Itinulak niya ang pintuan na nakabukas ng may ngiti, ngunit hindi siya napansin ng taong nasa loob. Nakita ko na dumating si Julie sa set kanina. Hindi ko inaasahan na siya ang pisngi na lumabas at ipakita ang kanyang mukha. Naging matatag ang katawan ni Nicole. Kabanata 11:24. Talakayan ng buong kalagayan. Hindi napansin ng mga tao sa loob na may pumasok. Ang talakayan ay nasa buong panahon pa rin. Oo, kung ang aking mga nudes ay kumalat sa buong town, magiging napahiya ako upang manatili sa bilog. Kahit na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, napahiya ako na lumabas sa lalong madaling panahon upang makilala ang mga tao. Hindi ba sinabi sa internet na ang mga larawang iyon ay doktor? Siguro hindi sila ang iyong mga larawan. Sinasabi lamang na lokohin ang iba. Naniniwala ka ba na lahat ng nasa bilog ay nakakaalam na ang mga larawang iyon ay talagang kanya? May isang partido na ang nakaraan para sa mga espesyal na tao na masiyahan sa kanila. May nag-iwan ng mga negatibo. Mayroon ako upang sabihin, ang figure ni Julie ay talagang mahusay. Tama iyon. Alam ng lahat kung sino siya. Maswerte si Julie na nakasama niya si Kai at binalot siya sa kanyang mga daliri. Kung hindi, siya ay malunod ng lahat ng laway.
Narinig ko na siya ang tagagawa ng pelikulang ito. Kung alam ko na siya ang tagagawa, hindi ako darating, baka magkapareho kami. Ang ekspresyon ni Nicole ay labis na hindi kasiya siya. Ito ay isang bagay na nangyari sa isang mahabang panahon ang nakalipas, ngunit ito ay dinala ng oras at oras muli. Sa simula, si Julie ay naging matindi at natakot. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay naging palpitate ang kanyang puso. Hindi inaasahan ni Nicole na ang pananaw ng mga tao tungkol sa bagay na ito ay sobrang kasuklam-suklam. Sumulyap siya. Walang tanda ng figure ni Julie sa mga taong tinatalakay. Gayunpaman, malinaw na nakita niya ang palda ni Julie sa labas. Nagkamali ba siya? Hindi mahalaga kung ano, hindi hayaan ni Nicole na magpatuloy sa pagchismis. Sumulyap siya sa gilid. May isang bagong bote ng pabango sa gabinete sa tabi niya. Kinilala ni Nicole ang tatak. Ito ay isang limitadong edisyon at hindi madaling bilhin. Iniwan niya ang kamay niya. Ang bote ng pabango ay nahulog sa sahig at nasira. Ang malakas na amoy ng pabango ay kumalat. Ang tunog ay nagambala sa masiglang talakayan sa loob. Isang babae ang nagpahinga mula sa chismis at tumayo ng isang hindi kasiya siyang tono. Sino ang sumire sa aking bote ng pabango? Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Maaari mo bang bayaran? Nagsalita siya habang naglalakad. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Nicole na nakatayo doon na may malamig at matayog na mukha. Ang babae ay nagyelo sa isang instant. Sinundan siya ng kanyang mga kaibigan at nakita rin si Nicole. Miss Stanton. Bakit ka nandito? Sumulyap si Nicole. Ang babaeng nangunguna ay ang babaeng nanguna at naging masigasig na nagsalita. Ang may-ari ng pabango ay ang sumusuporta sa babaeng tingga. Mukhang siya ay makakapaglaro lamang ng isang sumusuporta sa character, at nagtaka si Nicole kung gaano karaming mga pelikula ang nilalaro niya bilang isang sumusuporta sa character. Iyon ay dahil wala siyang hitsura na maging isang babaeng tingga. Miss Stanton. Malinaw na nagpanik sila. Wala kang narinig, di ba? Tinanong siya ng babaeng tingga. Malamig na ngumiti si Nicole. Masisira ko ba ang bagay na ito kung hindi ko ito narinig? Naisip ba nila na wala siyang alam? Dapat silang mangarap. Napalaki ang mukha ng pangunahing tauhang babae. Siyempre, alam niya na si Julie ay hindi lamang kasintahan ni Kai kundi pati na rin ang matalik na kaibigan ni Nicole. Si Nicole lang ang nangyari sa narinig nila na badmouthing ang kanyang matalik na kaibigan. Anong masamang kapalaran? Miss Stanton, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon tayo ng libreng oras pagkatapos ng pagfilm, kaya tayo ay nakaupo lang at nakikipag-chat. Ang isang hindi kilalang babaeng artista sa gilid ay nagsalita upang malutas ang sitwasyon. Pinigilan ni Nicole ang siga ng galit sa kanyang puso bago umalis si Kai, hiniling niya sa kanya na alagaan si Julie. Sa huli, lumingon si Nicole at nakita ang isang tao na nagdudulot ng problema sa ilalim ng kanyang ilong. Ginamit pa nila ang mga hindi kasiya siyang salita upang mapahiya si Julie. Si Nicole ay magiging masyadong malupit kay Julie kung hahayaan lang niya ang bagay na ito. Kabanata 11:25. Ibuhos ang pera hanggang sa sumabog ito. Makikipag-chat. O kaya ikaw ay paninirang puri sa mga tao. Nakakuha ka ng isang mataas na komisyon, gayon pa man ay pinagtatalunan mo ang tagagawa. Ikaw talaga ang mga taong nakita kong gawin iyon. Dahil gusto mong gumawa ng mga bagay tungkol sa mga tao, ito ay magiging isang kawalan ng katarungan upang hayaan kayong lahat na manatili dito. Hindi binigyan sila ni Nicole ng isa pang pagkakataon. Mahirap makahanap ng isang huling minuto na kapalit para sa kanilang mga tungkulin, ngunit kahit na nawalan siya ng pera, hindi niya ipagpapatuloy ang paggamit ng mga taong ito. Malapit na lang niyang sabihin sa kanila na mawala siya nang makita ang isang pamilyar na palda mula sa likuran ng rack ng damit. Ngumiti si Julie habang nakatayo siya sa harap ni Nicole. Kalimutan mo na, Lil N. Sa sandaling nakita ng lahat ang biglaang hitsura ni Julie, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging komplikado at pangit. Bakit nandito si Julie? Ang rack ng damit ay matangkad at makapal, at ang puwang sa likod nito ay ginamit para sa pagpapalit ng damit. Kung may nagtatago doon, hindi magiging madaling matuklasan ang mga ito. Naging maputi ang mukha ni Nicole. Kumpara sa nanalo na nagagalit sa kanya, mas natatakot siya na narinig ni Julie ang sinabi nila kanina. Gayunpaman, hindi niya ito nakita ng mali. Nandito talaga si Julie. Narinig ni Julie ang lahat,
kahit na higit pa sa ginawa ni Nicole. Paano matiis ni Julie ang mga hindi kasiya siyang salita? Huminga ng malalim si Nicole at tumingin sa malayo, huminga ng malalim. Hindi ko ito makalimutan. Ang bilog ay hindi maikli ng mga aktres. Gagawin ko silang mawala. Ang kanilang karera ay patay mula ngayon. Ganap na walang makikipag-usap muli sa gayong bagay na walang kaparirikan. Naririnig ang mga salita ni Nicole, ang mga aktres ay naging mapatla. Lalo na ang babaeng nanguna at ang sumusuporta sa babaeng tingga. Nagbabayad sila ng mas mabibigat na presyo kaysa sa mga aktor na lalaki upang maabot ang posisyon na ito ngayon. Sa wakas ay pinamamahalaang nila upang makakuha ng isang foothold sa bilog na ito. Kung bigla silang pinagbawalan, mawawala ang lahat, at susubukan ng mga namumuhunan ang bawat posible upang maibalik ang pera na inilagay nila sa mga kababaihan dahil sa kanilang mga pagkakamali. Ang babaeng nangunguna ay sabik na humakbang pasulong at sinubukan na hawakan si Nicole, ngunit inalog siya ni Nicole. Mali ako, Miss Stanton. Mangyaring magkaroon ng awa. Huwag patayin ang aking karera. Oo, Ms. Stanton, Miss Nixon. Alam namin na mali kami. Mangyaring huwag patayin ang aming mga karera. Nag-isip ang isip ni Nicole. Kung hindi niya ito itinuro sa kanila ng isang aralin, maaga o huli, ang bagay na ito ay muling ibabangon ng iba para sa mga tawa. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa pagtingin sa mukha ni Nicole, lumingon sila kay Julie na may awa. Tumingin si Julie kay Nicole na walang magawa. Kalimutan mo ito, Lil N. Hindi katumbas ng paggawa ng isang malaking pakikitungo ito. Malakas ang mukha ni Nicole. Kung hindi ito katumbas ng halaga, kung ano ang magiging halaga nito? Ang pag-unlad ng mga tripulante ay napakabagal na. Kung magbabago tayo ng mga artista sa huling minuto, magtatapos tayo ng pagkawala ng pera. Mayroon ding pag-igting sa mga pangunahing istasyon ng TV. Ang palabas na ito ay tapos na kung hindi natin matatapos ang paggawa ng pelikula sa oras. Si Julie ay nakipag-usap ng Tame Time. Sinabi ni Nicole, simple iyon. Magbabayad ako para sa mga pagkalugi, at makakahanap ako ng mga koneksyon tungkol sa airtime. Kahit na kailangan kong ibuhos ang mga balde ng pera sa palabas na ito, sisiguraduhin kong sumabog ito. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mga tao ng malamig, na isinasagawa ang kanilang mga mukha. Tumalikod si Nicole at umalis. Naging galit na galit sila sa pagkabalisa. Bago magtagal, nahuli ni Julie si Nicole. Lil N, hindi rin ako galit. Bakit napakasama ng reaksyon mo? Tumingin si Nicole nang walang pagbabago sa pagpapahayag. Ipinangako ko sa aking ikatlong kapatid na nanalo ako sa sinumang mapang-api sa iyo. Hindi ko ito papayagan kahit na ilang sinabi lamang nila ang ilang mga salita. Tumahimik si Julie para sa isang moment at lumakad sa tabi niya. Hiniling niya sa iyo na gawin iyon. Bago pa siya sumakay sa eroplano. Sinabi niya sa akin ang ilang mga salita sa akin bago siya umalis, at lahat ng pinag-uusapan niya ay ikaw. Sinabi niya sa akin na alagaan ka. Kung nalaman niya ang tungkol dito, ang kanyang reaksyon ay magiging mas masahol kaysa sa akin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aking desisyon, sasabihin ko kay Kai at hayaan siyang bumalik upang harapin ito. Kabanata 11:26. Hindi mapapatawad. Ang mga eyelashes ni Julie ay nanginginig ng bahagya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binuksan niya muli ang kanyang bibig at nagsalita sa isang medyo malamig na tono. Lil N, huwag sabihin kay Kai tungkol dito. Hindi siya maaaring magambala ngayon. Kung gayon dapat ko lang panoorin na binubuli ka. Sa palagay mo ba ito ay isang aksidente? Kung ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyayari sa hinaharap, dapat ba nating tiisin ito ng paulit-ulit? Galit na galit si Nicole. Biglang hinayla ni Julie ang braso niya. Tumingin siya kay Nicole solemnly. Lil N, seryoso ako. Sinasabi ko sa iyo na huwag gawin ito dahil mayroon akong sariling mga pamamaraan. Tumahimik si Nicole, blanko ang tingin niya. Anong mga pamamaraan? Mula sa simula, si Julie ay nagreaksyon ng nakakagulat na mahinahon, na parang nasa awa siya ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit mas hindi mapakali si Nicole. Sa pagtabi ng katotohanan na sinabi sa kanya ni Kai na hanapin si Julie, kahit na hindi niya siya inutusan, hindi niya hahayaan ang sinumang mapang-api ang kanyang matalik na kaibigan. Ngumiti si Julie, at mayroong isang hindi mahahalagang lamig sa mga sulok ng kanyang mga labi.
Ako ay nasa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon. Paano ako mabubuli ng ilang mga aktres? Maraming mga paraan upang maghiganti. Ang bawat isa sa kanila ay mas mahusay kaysa sa iyong impulsiveness. Halimbawa, na naiwasan ng direktor kapag bumaril. Ang eksena, ang pagkakaroon ng kanilang sariling mga iskandalo ay biglang nakalantad para sa problema. Ang mukha ni Nicole ay medyo kumalas, ngunit binigyan niya si Julie ng isang mapanirang hitsura. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung sinabi mo sa akin kanina, hindi ako magiging napakapang-akit. Akala ko talaga na nais mong palayain sila sa kawit dahil iniisip mo ang pamumuhunan na ibinuhos sa pelikula. Ngumiti si Julie. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag at sinabi na papatayin mo ang kanilang mga karera ng diretsyo. Ang iyong mapagpasyang at domineering na pamamaraan ay talagang katulad ng iyong ikatlong kapatid. Ang pagpatay sa mga karera ng mga taong hindi nila gusto ay ang pinakadirekta at epektibong pamamaraan. Maraming mga bigwigs ang ginamit nito dati. Gayunpaman, ang mga bigwigs na walang kumpiyansa ay hindi magkakaroon ng mukha upang sabihin ito. Matagal nang nasa bilog si Julie at natural na alam na ang mga namumuhunan sa likod ng mga aktres na ito ay hindi simple. Kung pinatay nila ang kanilang karera, magiging sanhi ito ng kawalang kasiyahan sa mga namumuhunan. Bagaman hindi natatakot ang Stanton Corporation, hindi maaaring patuloy ni Julie na gamitin ang Stanton Corporation bilang scapegoat. May sariling pamamaraan si Julie upang malutas ang problemang ito. Bagaman mabagal ito, masinsinan ito. Napabuntong hininga si Nicole. Mabuti hanggat si Julie ay hindi sapat na pipi upang hayaan ang kanyang sarili na mabuli. Ano ang mali sa pagiging domineering at mapagpas siya? Gumagana ito. Ngumiti si Nicole at lumakad pasulong, biglang nakakaliwanagan. Sinundan siya ni Julie at hinayla ang braso niya. Tayo na. Dadalhin kita sa hapunan. Mayroon ba tayong kapistahan? Tumawa si Nicole. Mula nang pumunta si Clayton sa ibang bansa, wala pa akong sinaluhan na isang kapistahan. Pinahihit ni Julie ang kanyang mga mata. Pangarap. Ang mga tripulante ay kukuha ng isang araw na paglalakbay. Siyempre, hindi namin makaligtaan ang mga nakapak na pagkain ng tripulante. Hindi nagsalita si Nicole. Hindi niya inaasahan iyon. Dinala talaga ni Julie si Nicole upang kumain ng mga nakapak na pagkain ng tripulante. Sa kabutihang palad, dumating ang ibang kasama ang mga nakapak na pagkain at inihatid ito mismo sa kanila. Nagkaroon ng bacon, ilang gulay, at pasta. Anong simpleng sangkap? Hindi naramdaman ni Nicole na mayroong anumang mali sa pagkain, ngunit talagang wala siyang gana. Matapos siyang kumuha ng 2 kagat, dumating si Logan upang kunin siya. Medyo hindi siya nagsasalita nang makita niya ang eksenang ito. Tinapik ni Logan ang kanyang telepono at lumakad. Pangulo, in-order ko ang ilang dessert mula sa isang restaurant para sa iyo. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Sa oras na lang, nagnanasa lang siya ng ilang dessert. Gayunpaman, napakaraming tao dito, kaya hindi magiging mabuti kung kumain siya ng nag-iisa, di ba? Kabanata 11:27. Gusto mo ba ito? Nag-atubiling si Nicole para sa isang split segundo bago tingnan si Logan at nagtuturo, mag-order ng ilang higit pang mga servings para sa lahat at ipadala sa mga tauhan. Lahat ay may bahagi. Masaya ang lahat. Nakakain talaga sila ng dessert mula sa isang restaurant. Sa tagiliran, pinakawalan ni Julie ang isang buntong hininga. Si Nicole talaga ay tanga sa pera. Hindi nakita ni Nicole ang mga aktres na iyon hanggang sa umalis sila sa set. Marahil ay sinasadya nilang maiiwasan ang mga ito. Gayunpaman, hindi mahalaga. Dahil may sariling mga plano si Julie, iiwan niya ang natitira para mahawakan ni Julie. Bumalik si Nicole sa kanyang apartment sa gabi at nadama na medyo pagod. Naligo siya at lumabas pagkatapos baguhin ang kanyang damit. Siya ay nasa oras lamang upang marinig ang tawag mula kay Clayton. Tumahimik si Nicole at kinuha. Ayon sa pagkakaiba sa oras, dapat na 2 a.m. Hindi ka pa natutulog. Nag-choke si Clayton sa isang mababang boses. Ang kanyang tono ay nagdadala ng pagod na hindi maaaring maitago. Naglagay lang ako ng oras. Natatakot akong hindi ako makapagpahinga ng maayos kung hindi ko naririnig ang iyong boses sa isang araw. Ang mukha ni Nicole ay sumabog. Ang pamumulaklak ni Clayton ay medyo napakalaki.
Tumahimik siya at umupo sa sofa bago dahan-daang nagsalita. Mr. Sloan, nagbago ka na. Iba ka sa Clayton Sloan dati kong alam. Ang tinig ni Clayton ay magaan at banayad. Gusto mo ba ito? Ganito lang ako kumikilos sa harap ng taong gusto ko. Maaari mo bang masanay ito? Sa pamamagitan ng telepono, naramdaman niya na ang mga mata ni Clayton ay dapat na tumingin sa distansya ng marahan. Dinala niya ito sa kanyang puso. Ang pakiramdam na may talk sa puso ng isang tao ay kahanga-hanga at hindi mailalarawan. Huminahon si Nicole at huminga ng malalim. Kaya ko. Ang nais niyang sabihin ay, ang Clayton Sloan na ito ay tila mas tulad ng tao kaysa sa Clayton Sloan na dati niyang alam. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay napakabuti at mainit-init. Siyempre, maaaring masanay ito ni Nicole. Si Clayton ay tahimik sa loob ng ilang segundo, at ang puso ni Nicole ay marahang tumibok. Magaling ba ang lahat? Yup, maayos ang lahat. Tumahimik si Clayton. Ang kanyang tono ay naging bahagyang mas magaan. Nicole, kapag natapos na ang proyektong ito, nais kong ilipat ang aking negosyo sa kalayaan sa Medianya. Ano sa palagay mo? Ang puso ni Nicole ay lumaktaw ng isang matalo at pinabilis ng hindi sinasadya. Hindi niya naintindihan kung ano ang ipinapahiwatig ng mga salita ni Clayton. Gayunpaman, hindi pa rin siya namamalayan na tinanong, bakit? Ang pag-unlad sa Liberty ay palaging malayo. Bagaman ang bilis ng pag-unlad sa Medianya ay hindi mabagal, pagdating sa mga stock at pamumuhunan, ang Liberty ay palaging tumayo sa tuktok ng piramide. Ang bawat tao'y nais na makapasok sa Wall Street, ngunit talagang nais ni Clayton na hilahin. Sapagkat ang mga prospect sa Medianya ay mabuti at natagpuan ko ang maraming mga pagkakataon sa negosyo. Tumahimik si Clayton. Ang kanyang tinig ay biglang naging mababa at malabo habang hinuhubaran siya. Dahil nandyan ka. Nadama ni Nicole ang kanyang puso na lumaktaw ng isang matalo, at ang kanyang buong katawan ay nagyelo ng bahagya. Kinagat niya ang kanyang mga labi, biglang hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi pinayagan ni Clayton ang kanilang pag-uusap na siya ay awkward. Nagpatuloy siya sa isang husky na boses. Kapag bumalik ako, maaari mo bang hayaan akong makilala ang iyong pamilya? Ilang araw lamang silang naghiwalay. Inisip ni Clayton na sanay na siya sa nag-iisa. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang araw na hindi nakikita si Nicole, ang bawat cell sa kanyang katawan ay tila sumisigaw para sa kanya. Ang mga saloobin tungkol sa nawawala sa kanya ay lumago tulad ng mga ubas, na nakabalot sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ito ay hindi komportable tulad ng kanyang puso ay na-scratch. Alam ni Clayton na nahulog siya para sa kanya, ngunit nag-aalala siya na hindi pa naramdaman ni Nicole ang parehong paraan. Nakaramdam siya ng kaba tuwing segundo na lumipas habang hinihintay niya ang sagot niya. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging solid. Ang kanyang mga palad ay sumabog sa malamig na pawis. Kabanata 11:28. Paglantad ng isang iskandalo. Tumayo si Clayton sa kanyang silid ng hotel, nakatingin sa malayo sa madilim na gabi. Ang kalangitan ng gabi ay palaging mukhang medyo walang laman at malamig. Gayunpaman, naramdaman niyang pinapawisan siya. 1 segundo, 2 segundo, 5 segundo. Sa wakas ay nagsalita si Nicole. Oo naman. Kung handa ka sa pag-iisip, kukunin kita upang salubungin sila. Sa isang instant, naramdaman ni Clayton na nabuhay na siya, tulad ng isang nalulunod na tao na nagtapon lamang ng isang lifeline. Sa gabi, ang mababang pagtawa ni Clayton ay partikular na malinaw. Ito ay naayos na pagkatapos. Susundan namin ang proyektong ito para matapos na. Hindi ka makakabalik sa iyong salita. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Oo naman. Depende yun kapag namamahala ka upang tapusin ito. Alam niya na ang proyekto ni Clayton ay hindi magiging tamang track hanggang 3 hanggang 5 taon. 3 hanggang 5 taon ay maaaring medyo mahaba, ngunit nadama niya na dapat silang magkaroon ng sapat na oras. Kailangang ipakita sa kanya ni Nicole ang pag-asa at pasalamatan siya sa pag-iisip tungkol sa kanilang hinaharap. Ngumiti si Clayton. Okay, siguradong magsusumikap ako. Matapos siyang magsalita, naisip niya ang tungkol sa isang bagay. Narinig ko na nagupahan ka ng isang tao upang mamili ng live sa mga pangunahing tindahan ng tatak sa Europa. Dahil nais mong bumili ng isang bagay. Ang mukha ni Nicole ay hindi makakatulong ngunit mag-flush sa pagbanggit ng pangyayaring iyon.
Hindi niya ito naramdaman dati, ngunit bakit parang siya ay naging walang alam kapag pinalaki niya ito? Kumusta naman ito? Kinagat ni Nicole ang labi. Ang live streamer na iyon ay nag-message pa rin sa kanya paminsan-minsan, nagtanong kung kailangan niya ng iba pang mga kalakal. Ngumiti si Clayton. Ito ay wala. Gusto ko lang sabihin na kung kailangan mo ng anuman, masaya akong tumulong. Hindi niya inaasahan na ang Clayton ay handang tumakbo sa paligid ng mga pangunahing shopping mall para sa kanya. Imposibleng isipin ang eksenang iyon. Gayunpaman, dahil gusto niyang tumakbo sa paligid, maaari niyang bigyan siya ng isang pagkakataon. Naisip ito ni Nicole at isinubo. Papadalhan kita ng gusto ko. Huwag bumili ng maling bagay. Bagaman ang mga pangunahing tatak ay regular na nagpadala ng kanilang mga produkto, hindi nila isinama ang mga pinasadya na damit at kosmetiko para sa kanya. Si Nicole ay masyadong tamad upang piliin ang natitira, kaya't ibinigay niya ang karamihan sa kanila sa ibang tao. Mas gusto niya ang pakiramdam ng pamimili. Napangiti si Clayton. Yup, siguradong hindi ako. Si Nicole ay hindi inaantok, ngunit tinitingnan ang oras. Ito ay madaling araw sa panig ni Clayton upang tiyak na hindi matiis ni Clayton kung siya ay nagpunta sa isang buong araw ng walang pagtulog. Sa kaisipang iyon, mabilis na sinabi ni Nicole ng ilang mga salita at natapos ang pag-uusap. Humiga siya sa kama na iniisip ang tungkol sa mga salita ni Clayton at nadama ang kanyang puso na nagpainit. Inisip ni Nicole na ito ay isa pang gabi ng hindi pagkakatulog. Sa hindi inaasahan, hindi siya sinasadyang nakatulog. Maaga sa susunod na araw. Nagising si Nicole at tiningnan ang kanyang email sa kanyang telepono, tumugon ng kaunti kay Logan, at nakalog out. Naghugas siya, hinayla ang kanyang telepono, at tiningnan ang mga headline na lumitaw sa screen. XX actress na naglalagay ng mga hangin sa crew, nakalantad. Nag-squint si Nicole. Ang babae sa larawan ay ang babaeng lead na nakita sa set kahapon na nangunguna sa chismis tungkol kay Julie. Nag-click siya dito. Nakita niya ang isang video na lihim na kinuha ng isang tao. Ang babaeng nangunguna ay nasa isang masamang kalagayan at sinampal ang nakapak na pagkain na ibinigay sa kanya ng katulong. Ginagawa mo akong kainin. Ito ba ay makakain ng tao? Ang katulong na walang modo ay hindi naglakas loob na sabihin kahit ano. Humakbang ang babaeng lead at itinuro ang gulo sa lupa. Kinakain mo ito. Kumain ang bawat huling bit nito. Huwag isipin ang pag-iwan hanggang matapos mo ang lahat. Ang maikling clip ay mas mababa sa 10 segundo at mayroon lamang ilang mga pangungusap, ngunit agad itong sumugod sa tuktok ng mga paksa ng trending. Sinundan ng malapit sa pangalawang lugar ay ang pangalan ng palabas na namuhunan si Julie. Ang video ay pinakawalan ng mas mababa sa 1 oras, at ang koponan ng PR ay walang oras upang yumapekto. Ang online na opinyon ng publiko ay mabilis na lumalaki tulad ng isang bagyo na papalapit. Ang momentum ay hindi mapigilan. Kabanata 1129. Reversal at reversal muli. Napakahusay niya sa sarili. Karaniwan siyang may banayad at palakaibigan na persona, ngunit iyon ay isang kilos lamang. Ang katulong ay tao din. Tingnan, ang batang katulong na iyon ay mukhang malapit na siyang umiyak. Napakasama ko para sa katulong. Ang iyong katanyagan ay talagang pumutok ngayon. Ano ang malaking pakikitungo sa pagiging isang artista? Saan nakuha ng babaeng ito ang kanyang pakiramdam ng kahusayan? Ang kahon ng tanghalian na iyon ay napuno ng pagkain. Bakit hindi makakain ito ng isang tao? Sinasabi ba niya na ang pagkain na karaniwang kinakain natin ay hindi makakain ng mataas at makapangyarihang mga kilalang tao tulad nila? Ha? Sinabi niya sa katulong na tapusin ito. Huwag maging walang kahihiyan. Lumabas ka sa showbiz, Sarah. Ang bilog ay ibababa ng mga taong katulad mo. Hindi nakakagulat, ang lahat sa internet ay dumura sa kung ano ang ginawa ni Sarah, ang babaeng nanguna. Ito ay simpleng labis na galit. Tinawag ng mga tagapagbalita ang tripulante upang tanungin kung totoo ito. Sinabi lamang ng mga tripulante, sinisiyasat namin ito. Mayroon bang pangangailangan para sa isang pagsisiyasat? Bulag ba ang mga tao? Makikita ng lahat na si Sarah ay naglalagay lamang ng mga hangin. Ang isang tugon na tulad lamang ay gumawa lamang ng netizens angry. Lahat ay nagpunta sa seksyon ng komento ni Sarah upang sampin siya. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay nakikiramay sa maliit na katulong. Makalipas ang 2 oras.
Sa wakas ay nag-react ang kumpanya ni Sara at nag-post ng tugon. Si Miss Sara ay nakakaramdam ng hindi maayos at hindi sinasadyang kumatok sa kahon ng tanghalian. Dahil abala siya sa paghahanda ng script, tinanong niya ang kanyang katulong na tulungan ang pag-alis ng gulo. Ang audio sa video ay isang peking dub. Mangyaring huwag maniwala. Ang pahayag ng PR ay walang gaanong epekto, ngunit ang mga netizens ay may kamalayan at naghintay para sa mga bagay na lumingon. Pagkatapos ng lahat, posible na ang audio ay tinawag. Gayunpaman, mas mababa sa kalahating oras pagkatapos ng pahayag ng PR, isang reporter ang nakapanayam sa katulong na nagtrabaho sa crew. Totoo ba na si Sara ay palaging sobrang mapagmataas ang mga mata ng batang katulong ay pula pa rin, ngunit inilagay niya ang isang malubhang ngiti. Okay lang. Anay na tayong lahat. Dati. Ang tatlong salitang iyon ay tulad ng isang sledgehammer, naganap na naselyo ang pangalan ni Sara sa listahan ng mga taong naglalagay ng hangin. Kinakain ka ba ng pagkain na iyon? Ang maliit na katulong ay nag-joke at sinabing, natapos ko na ang lahat. Mangyaring huwag mo na akong pakikipanayam. Malungkot ang aking ina kung nakikita niya ito. Hindi na kailangang sabihin, ang pakikipanayam ay tulad ng isang sampal kay Sara at mukha ng kanyang ahensya. Ang matuwid na pahayag na iyon ay mukhang isang biro ng matigas na pagtutol ngayon. Kapag pinakawalan ang pakikipanayam, tumagal ng mas mababa sa kalahating oras para tanggalin ng ahensya ang pahayag. Inanunsyo din ng crew na para sa ilang mga kadahilanan, ang babaeng nanguna sa palabas ay papalitan ng ibang tao. Ang pangalan ni Sara ay na-plaster sa mga paksa ng trending, hindi ma-down-down. Matapos gawin ni Sara ang mga paksa ng trending para sa pag-arte tulad ng isang snob, ang mga netizens ay naghukay ng mas maraming dumi sa kanya. Ito ay naging hindi siya naglalagay ng mga hangin sa loob lamang ng ilang araw. 12 ng mga katulong ang nagtrabaho para sa kanya dati, ngunit wala sa kanila ang tumagal ng mas mahaba kaysa sa 3 buwan. Ang ilan sa mga nakaraang katulong ay lumabas ng hindi nagpapakilala upang ipahayag ang kanilang mga reklamo tungkol sa ginawa ni Sara. Ginawa ni Sara ang kanyang katulong na pumunta sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi upang bigyan siya ng masahe at pagbawalan ang katulong na sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Kapag nag-film, ginawa niya ang kanyang katulong na mga linya ng pagbigkas sa kanya. Ang katulong ay masasaktan para sa bawat maling salita na sinabi niya. Kapag nagpapahinga sa paliparan, sinabi niya sa kanyang katulong na lumuhad at i-massage ang kanyang paa. Ang iba't ibang mga pag-uugali ay tulad ng pagdaragdag ng isang balde ng gasolina sa nagagalit na apoy. Ang mga aksyon ni Sara ay kinasusuklaman ng lahat. Gusto ng lahat na siya ay maging balat na buhay. Ano ang malaking pakikitungo sa pagiging isang artista? Talagang gumawa siya ng isang tao na nagmassage ng kanyang mga paa. Hindi talaga niya tinatrato ang mga taong tulad ng tao. Sa palagay ba niya ay nakahihigit siya? Ang babaeng ito ay hindi maganda. Paano siya naging tanyag? Kabanata 11:30. Ang tinutukoy ay seryoso. Suriin kung sino ang namumuhunan sa likuran niya. May sumisira ba sa kanya? Pumunta humingi ng tawad sa mga katulong at ilabas sa showbiz. Madali bang kumita ang pera mula sa pag-arte? Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na mabuhay. Sumasakit ang puso ko para sa maliit na katulong. Ang mga netizens ay kinurot si Sara na may relish. Mayroon lamang silang isang layunin, para sa kanya na humingi ng tawad at lumabas sa bilog ng libangan. Si Sara ay may luha na lumabas upang humingi ng tawad at nag-post ng isang small apology essay upang subukang mailigtas ang sitwasyon. Hindi ito binili ng mga netizens. Ang mga resulta ay dumating sa hapon. Ang isang tao na nagsasabing mula sa crew ay nag-post ng ilang mga larawan ni Nicole na nakasuot ng isang mababang profile, same time na kumakain ng isang nakabox na tanghalian habang banibisita ang set. Kinain ni Nicole ang pagkain at nakipag-usap at tumawa sa mga taong katabi niya. Sa sandaling na-upload ang larawan, mabilis itong nag-viral. Tingnan, Sara. Ito ay kung ano ang isang tunay na tanyag na tao. Ang halaga ng net ni Nicole ay 1,000 beses sa iyo. Ang kanyang kalidad din ng 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Si Nicole ay napakahusay. Paano napakaganda ng aking Diyosa. Gusto kong maging salad sa bibig ni Nicole. Kung makakain ni Nicole ang pagkain, bakit hindi ka? Gaano katindi ang palagay mo, Sara? Pupunta ba si Miss Stanton sa showbiz?
Susuportahan ka namin para sigurado. Kaya kahit ang mga Diyosa ay kumakain ng mga gulay. Diyosa Nicole, dapat mong tandaan na kumain din ng drumstick. Stanton Corporation. Hindi inisip ni Nicole na pupunta siya mula sa panonood ng palabas sa pagiging kasangkot sa palabas. Masaya siyang napanood habang sinumpa ng mga netizens si Sarah na may gusto. Kahit na gusto niyang pumunta at mapanunuya mismo si Sarah. Gayunpaman, tinitingnan ito ngayon, paano nakarating ang kanyang larawan sa mga paksa ng trending. Tumahimik si Nicole. Dumating ang tawag ni Julie. Pinaikit niya ang mga mata. Sinabi sa kanya ng intuit ayon na ang tawag ni Julie ay dapat magkaroon ng isang bagay na may kinalaman sa larawan sa online. Kinuha niya ito. Sinabi ni Julie, Lil N, nakita mo ba ang iyong larawan? Nasa likod ka ng lahat ng ito. Mabluntly ang tanong ni Nicole. Iginiit ni Julie na manatili siya para sa hapunan kasama ang mga tauhan. Kaya, hindi makakatulong si Nicole ngunit gawin ang koneksyon na iyon. Tahimik si Julie ng ilang segundo bago tumawa. Ano ang iniisip mo? Gusto ko, ngunit hindi ako gumanti ng mabilis. Ang mga tao na naruroon sa oras na paminsan-minsan ay kumuha ng litrato at ipadala ito sa akin, kaya't pinahintulutan ko ng iba na mag-post ito online at martilyo si Sarah hanggang kamatayan. Nakarelax si Nicole at ngumiti. Kahit na hindi ito pinlano ni Julie, na-upload niya ito sa internet. Gayunpaman, ayos lang. Hanggat ito ay tulong kay Julie, masaya si Nicole na magamit. Well, karapat-dapat ako ng ilang kredito para dito. Tandaan na pasalamatan ako ng mabuti. Sinabi ni Julie, walang problema. Tinanong ni Nicole, ngunit ano ang pakikitungo sa video na iyon ni Sarah? Sinabi ni Julie, ang maliit na katulong na iyon ay nakatagpo ng isang tao na gawin ito. Matagal na siyang nasisiyahan kay Sarah. Kapaki-pakinabang din sa akin, kaya syempre, kaagad akong sumang-ayon. Itinulak ni Julie ang alon. Seryoso siya. Kaya, iyon lang. Kinagat ni Nicole ang labi. Karapat-dapat siya. Inani lang niya ang kanyang inihasek. Sinabi ni Julie, yup. Ito ay tulad ng mga langit na tumutulong sa amin. Kumusta naman ang natitira? Hindi mo madaling mapabayaan ang ibang mga kababaihan. Ipinapaalala sa kanya ni Nicole na huwag hayaan ang anumang mga isda na madulas sa net. Nagsalita si Julie sa isang maangin na tono. Huwag kang mag-alala, makakapaghiganti ako. Hindi ko makaligtaan ang alinman sa kanila. Ang mga labi ni Nicole ay curly sa isang nasiyahan ng ngiti. Mabuti. Ang balita sa internet ay binuo hanggang sa puntong sumisigaw ang lahat kay Sarah, at hindi na siya nang ahas na maglaro ng kahit ano. Kabanata 1131. Matulog sa mga kalye. 9 p.m. Naglabas si Sarah ng isang sulat sa paghingi ng tawad. Gayunpaman, napakakaunting epekto. Walang kakulangan sa mga tao na nanunuya sa kanya. Sa ngayon, inihayag ng mga pag-endorso at magazine ni Sarah ang kanilang pagtatapos ng kontrata sa kanya pagkatapos ng isa pa. Sa oras na ito, lumuhad si Sarah sa isang villa ng mapagpakumbaba, umiiyak hanggang sa siya ay huminga. Boss, mangyaring tulungan mo ako. Gagawin ko ang anumang nais mo, sugpuin lamang muna ang mga trending na paksa. Paano ako dapat mag-film sa hinaharap? Ang pot-bellied na lalaki na nakaupo sa sofa ay nagbigay sa kanya ng isang inis na hitsura at sinipa siya palayo. Pelikula. Hindi ka magkakaroon ng anumang mga eksena na naiwan sa pelikula sa hinaharap. Binalaan kita bago huwag maglagay ng mga hangin, at may mangyayari sa lalong madaling panahon, ngunit hindi mo ako pinaniwalaan. Tingnan kung ano ang nangyari ngayon. May isang tao na sadyang sinusubukan na sirain ka. Itinaas ni Sarah ang kanyang ulo sa pagkabigla. Who? Sino ang sumusubok na sirain ako? Sino pa? Dahil tinatrato mo ang iba na ganyan, syempre, sila ang nais na sirain ka. Muddled ba ang utak mo? Binigyan siya ng lalaki ng isang naiinis na hitsura. Siya ay isang katulong lamang. Paano siya? Tumingin si Sarah sa kanya na hindi ka panipaniwala. Ha? Isang katulong lamang. Ang video ay kinuha ng katulong, ngunit ang dahilan kung bakit nagkaroon ito ng malaking epekto ay ang isang tao ay nagtutulak dito. Napahiya na ako. Nagpunta ako sa platform ng media upang sabihin sa kanila na bawiin ang mga paksa ng trending, ngunit tumanggi silang makita ako. Ang paghinga ng lalaki ay hindi matatag sa galit.
Mag-isip ng mabuti tungkol sa kung sino ang nasaktan mo. Ang lalaki ay ang boss ng isang kumpanya ng real estate. Siya ay mayaman at makapangyarihan, kaya kumuha siya ng ilang mga aktres upang maglaro kapag wala na siyang ibang gawin. Sino ang nakakaalam na may malaking mangyayari? Ang mga netizens ay nagclamoring para sa isang masusing pagsisiyasat kung sino ang kanyang mamumuhunan. Sino ang namuhunan? Ito ay walang iba kundi sa kanya. Kung hayaan niyang magpatuloy ang mga bagay na ganito at nalaman ng kanyang asawa na pinapanatili niya ang isang may bahay, kailangan niyang maghiwalay at hatiin ang pag-aari ng pamilya. Walang alinlangan na siya ay matatagpuan sa kasalanan para sa kasal. Sa kanyang gitnang edad, ang pag-iisip lamang na kailangan niyang hatiin ang kanyang pera sa kalahati ay masakit na isipin. Nais niyang sugpuin ang mga paksa ng trending, ngunit hindi nila binigyan siya ng pagkakataon o ipakita sa kanya ang anumang paggalang. Napatay siya sa lahat ng dako at pagod na pagod. Hindi na niya naprotektahan ang kanyang sarili. Si Sarah ay karaniwang masunurin at maganda, at ginawang maganda siya nang ilabas niya ito. Gayunpaman, ngayon, siya ay talagang umihi. Sigaw ni Sarah habang nag-iisip siya, at biglang tumigas ang mukha niya. Maaari ba ito? Maaari ba itong sina Nicole Stanton at Julie Nixon? Ang ekspresyon ng lalaki ay nagbago ng malaki. Hinawakan niya ang mukha niya. Sino ang sinabi mo? Mukha siyang panahunan. Agad na nagsimulang umiyak si Sarah. Humiga siya sa lupa at niyakap ang kanyang binti. Tulungan mo ako. Papatayin niya ang aking karera noon, ngunit pinigilan siya ni Julie. Tiningnan siya ng lalaki na may isang pangit na ekspresyon at biglang sinipa siya palayo. Mayroon ka talagang mga bola ng bakal. Hindi mo ba alam kung sino si Julie Nixon? Ako. Hindi ko talaga alam na nandoon siya. Kung hindi, hindi ako manggauhas. Bukod, si Julie ay isa lamang sa mga kasintahan ni Kai. Si Kai ay napakaraming mga kasintahan. Bakit niya ito pakialam? Siguro, itapon siya pagkatapos na pagod na siya sa kanya. Ang lalaki ay maliwanag na may galit. Hindi mo alam kung sino si Julie Nixon ay nasa bilog. Sikat siya sa pagiging mas walang awa kaysa sa mga kalalakihan. Sa kanya. Nang marinig iyon ni Sarah, umiyak siya kahit na mas mahirap. Talagang natatakot siya. Kabanata 1132. Gantimpala. Galit na galit ang mga netizens kay Sarah. Halos lahat ng kanyang mga tagahanga ay tumalikod sa kanya, at ang lahat ng kanyang mga pag-endorso at kumikilos na mga kontrata ay natapos. Kailangang magbayad si Sarah ng malaking halaga ng pera sa lalong madaling panahon. Mukhang biglang natapos ang kanyang karera sa pag-arte. Lumabas ka. Ano ang iniiyak-iyak mo? Sa hinaharap, huwag sabihin sa sino man na magkilala tayo, at hindi na muling lumapit sa akin. Sobrang hindi ako nasasaktan. Tumayo ang lalaki sa galit. Ang kanyang ekspresyon ay labis na galit. Ang kanyang karera ay ipinagpaliban sa Stanton Corporation. Kung nalaman ni Nicole na siya ay taga-suporta ni Sarah, may pagpapatuloy pa ba niya ang kanyang karera? Ang lalaki ay hindi nais na higit pa upang mapupuksa ang babaeng ito ng mabilis at hindi na siya muling makita. Si Sarah ay labis na nasaran ng loob. Sumigaw siya ng walang pagsasaalang-alang sa kanyang imahe. Kung maglakas loob kang sabihin sa iba ang tungkol sa ating relasyon ay hindi ako magsisisi sa pagiging impolite. Walang magbabayad ng iyong utang sa ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Maaari ka lamang matulog sa mga lansangan. Tumalikod ang lalaki at umalis nang hindi nagmamalasakit sa kanya. Hindi man lang siya maabyutin ni Sarah. Natatakot si Sarah sa mga salita ng lalaki. Hindi siya naglakas loob na habulin siya at mas masahol pa ang sitwasyon. Kinaumagahan pagkatapos ng insidente. Ang kumpanya ni Sarah ay nagtrabaho sa pinakawalan ng isang statement na inihayag na ang kontrata kay Sarah ay nag-expire, at ang hangarin na i-renew ang kanyang kontrata ay inabandona. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari dati sa industriya ng libangan. Ang kontrata ay tinapos ng kumpanya ng artist sa halip. Ito ay sapat na upang maituring na isang maliit na lindol. Ang pangungutya ng mga tao ay tulad ng isang alon ng tubig. Nakita ko na ang paghingi ng tawad, ngunit hindi pa ako nakakita ng gayong mahiyain na ahensya. Kumpanya, huwag kang magulo. Kung ginugulo mo ako, wala kang kinalaman sa akin. Kumpanya, sino si Sarah? Hindi ko siya kilala. Ang deranghuman na iyon ay sa wakas ay tapos na. Ipagdiwang natin, lahat. Makalipas ang 3 araw.
Walang pagpipilian si Sarah kundi mag-isyo ng isang pahayag ng pag-alis mula sa bilog at opisyal na magbid ng palm sa industriya ng libangan. Ang buong bagay ay presko at malinis. Matapos mamatay ang init, nakuha ni Nicole ang mga tao na unti-unting ibagsak ang paksa tungkol sa kanyang sarili. Ayaw niyang maging isang pag-uusap sa oras ng pagkain. Ang pinakamatagumpay na bagay tungkol sa buong insidente ay ang palabas na namuhunan ni Julie. Ang palabas ay nagbago ng maraming mga tungkulin, at ang mga inaasahan ng madla ay napakataas. Ang bilang ng mga paksa at pag-click ay umabot din sa inaasahang halaga. Di nagtagal, narinig niya na halos lahat ng mga aktres para sa drama ay ganap na napalitan. Marahil ito ay gawa ni Julie. Hindi alam ni Nicole kung paano nalaman ni Kai ang tungkol sa bagay na ito, ngunit tinawagan siya at nagtanong tungkol sa pag-follow up. Tapat na sinabi sa kanya ni Nicole. Masayang binigyan siya ni Kai ng isang bonus na $200,000 bilang gantimpala. Stanton Corporation. Pumasok si Logan kasama ang kontrata ng proyekto. Tiningnan ito ni Nicole at tumango. Halos oras na upang bumaba sa trabaho. Maaari kang bumalik muna. Tumango si Logan. Biglang tumunog ang telepono ni Nicole. Ito ay mula kay Nathaniel. Bahagyang siyang nagsumimangot. Kinuha niya ito. Anong meron? Nicole, may isang pagdiriwang na mangyayari ngayong gabi. Nais mo bang pumunta at magkaroon ng magandang oras? Hindi, salamat. Tumanggi si Nicole ng tiyak. Nag-click si Nathaniel sa kanyang dila. Kailangan mo bang tumanggi ng bluntly? Ano ang problema? Hindi nagsalita si Nicole. Tumingin siya kay Logan at sinenyasan na umalis muna siya. Tumawa si Nathaniel. Bumalik si Miles. Isang matandang kaibigan ang bumalik, kaya natural lamang natanggapin siya pabalik sa isang partido, di ba? Dapat ay sinabi mo na ng mas maaga. Ipadala sa akin ang lokasyon. Pupunta ako doon. Si Nathaniel ay hindi nagsalita sa galit. Hindi ka darating kung inaanyayahan kita, ngunit darating ka kung si Miles. Tumawa si Nicole. Huwag nang magtanong, alam mo na ang sagot. Walang magandang mangyayari mula sa iyo na nag-anyaya sa akin. Si Nathaniel ay hindi nagsasalita. Nagdala lang siya ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ibinaba ni Nathaniel ang tawag sa galit. Mas mababa sa 1 minuto mamaya, ipinadala niya ang address. Kabanata 1133. Kung ikaw ito, pagkatapos ay kalimutan ito. Nicole tidied up at binago sa isang mahabang ilaw na may kulay na niniting na damit, ipinaraise sa isang puting Amerikana. Ang casual na pang-araw-araw na estilo ay naging kabataan niya. Natapos niya ang pag-iimpake at nagpunta sa address. Ito ay isang lubos na lihim na clubhouse na pag-aari ng BYA Trust Fund Kids sa Bilog. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa marami sa mga ipinanganak na may isang kutsara ng pilak. Narinig ni Nicole na mabilis na dumating si Ian sa lugar na ito. Nahahati ito sa 2 lugar. Ang unang kalahati ay isang tahimik na lugar ng tubig feature, at ang likod ay ang natitirang lugar. Upang mailagay ito ng blanko, partikular na ito ay nakatuturo sa mga nangangailangan ng puwang, ngunit hindi nais na matagpuan. Ayaw ni Nicole na pumunta dati. Si Nathaniel ay talagang mahusay sa paghahanap ng mga lugar. Walang pasubali siyang pinindot ang elevator sa itaas at natagpuan ang silid. Ang pagtulak sa pintuan, ang malalakas na musika sa loob ay nakabibingi, at mayroong isang banda na gumaganap ng live. Natuwa nang sumayaw si Nathaniel sa entablado, at lahat ay nagtipon-tipon at nagbabantay. Nang pumasok si Nicole, ang ilang mga tao ay nagulat. Mayroong parehong mga kalalakihan at kababaihan na naruroon. Bukod sa pamilyar na mga bata ng Novorish, marami ding mga artista mula sa bilog ng libangan. Sa pangkalahatan, lahat sila ay nagtulungan kasama si Nathaniel dati at nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Natagpuan ni Nicole ang isang sulok upang umupo at nakita ang isang hindi malinaw na figure na hindi kalayuan na tila bahagyang pamilyar. Gayunpaman, ang mga ilaw ng strobe ay kumikislap, na ginagawang hindi niya makilala kung sino ito. Tumingin si Nicole at hindi na nag-isip dito. Nagbuhos siya ng isang baso ng juice para sa kanyang sarili at dahan-daang sumipsip. Maya-maya, tumayo ang figure na iyon at lumakad sa kanyang direksyon. Tumayo ang lalaki sa harap niya. Tumahimik si Nicole. Nang itinaas niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang relo sa kanyang kamay. Ito ay isang pandaigdigang relo ng edisyon.
Ito lamang ang isa sa uri nito sa kontinente na ito, at kabilang ito kay Eric Ferguson. Naalala niya ito ng mabuti. Itinaas ang kanyang ulo, nakita ni Nicole ang tao sa harap niya. Bahagyang nagyelo ang puso niya. Sapat na, ito ay sa kanya. Nagkita lamang sila ng ilang araw na ang nakalilipas, ngunit tila malumanay si Eric. Ang kanyang buong katawan ay mukhang malamig na madilim, at ang kanyang mga mata ay malabo. Nang tumingin siya kay Nicole, madilim ang kanyang mga mata, na puno ng hindi mailalarawan na pagiging komplikado at pagmamahal. Nakilala niya ang kanyang tingin at mabilis na tumingin sa malayo. May isang whirlpool sa kanyang mga mata. Isa pang hitsura at siya ay sinipsip sa loob nito, na walang pag-asa na hindi maaasahan. Nandito ka rin, Ginoong Ferguson. Kalmado siyang nagsalita habang tinitingnan ang buhay na buhay at maingay na banda sa entablado. Tumingin sa kanya si Eric. Bagaman average lamang ang relasyon ni Eric kay Miles Cavanaugh, sa wakas ay kinuha ni Miles ang pamilya, kaya hindi niya maiiwasang magkaroon ng ilang pakikitungo sa negosyo kay Eric. Bukod dito, si Nathaniel ay narito upang mamagitin, kaya't hindi naisip ni Eric na narito. Hindi naisip ni Nicole iyon. Kinagat niya ang labi niya. Wala siyang sasabihin sa kanya at ayaw niyang makibalita. Tumayo si Nicole. Masiyahan sa iyong inumin. Maghanap ako ng isang tao. Hinawakan ni Eric ang braso niya. Nicole, ang pagiging kasama ako ay napakahirap para sa iyo. Ang kanyang tinig ay mahiwaga habang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Hindi makontrol ni Eric ang kanyang damdamin. Nang marinig niya na sinabi ni Nathaniel na darating si Nicole, ibinaba niya ang lahat ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa lipunan upang magmadali. Sa sandaling nakita niya siya, ang mga pinigilan na emosyon ay agad na sumabog. Gayunpaman, ang katahimikan ni Nicole ay tumibok sa kanyang puso. Tumingin si Nicole sa kanya at dahan-daang pinapahalagahan ang kanyang kamay. Ang kanyang saloobin ay malinaw at natatangi. Ginoong Ferguson, naniniwala ako na ginawa kong perpektong malinaw ang aking mga salita. Kung may kinalaman ito sa negosyo, maaari kang makakuha kay Mitchell upang makipag-ugnay kay Logan. Kung tungkol sa mga pribadong bagay, kalimutan mo lang ito. Ayaw talaga ni Nicole na makisali sa kanya. Ang mga mata ni Eric ay sumabog sa sakit. Bumagsak ang boses niya. Kung tungkol sa mga pribadong bagay, kalimutan mo lang ito. Kabanata 1134. Nakawin siya palayo. Ang tinig ni Eric ay medyo malamig na may ilang mga pahiwatig ng pag-uusap. Iniisip mo pa ba ang tungkol kay Clayton? Parang hindi mo pa rin alam. Si Clayton Sloan ay malapit ng mabangkarote. Nagyelo ang ekspresyon ni Nicole. Ano ang sinabi mo? Ang tono ni Eric ay sobrang lamig. Ang kanyang mga labi ay curly sa isang ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng disdain. Alam ng lahat sa Liberty na malapit nang malugi si Clayton Sloan. Hindi ko inaasahan na itago niya ito sa iyo. Naghiwalay ang puso ni Nicole. Bigla niyang naalala ang pakikipag-usap sa telepono kasama si Clayton kahapon. Kahit na nag-text sila sa araw-araw, hindi niya masabi na si Clayton ay nahaharap sa mga paghihirap at may mali. Gayunpaman, si Eric ay hindi mukhang nagsisinungaling. Bahagyang nagbago ang mukha niya. May masamang pakiramdam sa kanyang puso. Siya ay pinaghihinalaang na manipulahin ang presyo ng stock at pribadong pagkontrol sa mga deal sa negosyo, na nagdulot ng maraming hindi kasiya siya mula sa isang malaking bilang ng mga namumuhunan. Nagsimula na ang Liberty na mag-file ng isang kaso. Haharapin niya ang halos 20 taon sa bilangguan. Nicole, buksan ang iyong mga mata at makita ng malinaw. Huwag lukuhin ng taong ito. Ito ay isang pandaraya mula pa noong simula. Pinigilan ni Eric ang kanyang galit at nagsalita sa isang mapait na tono. Gayunpaman, hindi makinig si Nicole sa anumang bagay ngayon. Ang kanyang ekspresyon ay glum, ngunit pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na huminahon. Salamat sa pagsasabi sa akin ng balitang ito. Babalik ako at hihingi ng paglilinaw. Huminga siya ng malalim. Ang isang tao ay dumating sa tabi niya. Pamilyar ang boses niya. Hindi ba ito dapat maging isang welcome back party para sa akin? Bakit ka nakikipag-usap sa gitna? Ang pagdating ni Miles ay sinira ang hindi gumagalaw at awkward na kapaligiran sa pagitan ni Nicole at Eric. Tumayo si Miles doon na may malabong ngiti at nagbigay ng pakiramdam na tulad ng tagsibol. Mukha siyang gwapo at tinukoy, ngunit mayroon din siyang isang walang gaanong hangin sa kanya.
Ngumiti si Nicole. Narinig kong bumalik ka sa media niya. Maligayang pagdating. Ang musika ay mayroong pagbabago sa isang mabagal na kanta ng sayaw. Pinahaba ni Miles ang kanyang kamay kay Nicole at tiningnan si Eric. Ginoong Ferguson, dahil ako ang pangunahing karakter para sa gabing ito, aalisin ko si Nicole. Nagdilim ang mukha ni Eric habang tahimik na tinitigan niya si Miles. Yamang si Nicole ay nakakakuha ng isang paraan, natural siyang kumuha ng pagkakataon. Agad na nagpunta si Nicole at kinuha ang braso ni Miles, umalis sa lugar na ito. Naglakad sila papunta sa gitna ng sahig ng sayaw. Hindi mo ba ako papasalamatan? Bumaba ang boses ni Miles. Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Salamat. Salamat sa akin sa pagtulong sa iyo. Sino pa ang maglakas loob na magnakaw sa harap ni Eric Ferguson? Napangiti si Miles. Kumurap si Nicole at tiningnan siya bago umiling ang kanyang ulo ng ngiti. Napakaraming bagay ang nangyari mula nang matagal ka nang lumayo. Marahil ay walang oras si Nathaniel na sabihin sa iyo ang maraming bagay. Tumingin si Miles sa kanya sa pagkalito at biglang may naisip. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa iyo at Clayton Sloan? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser sa sorpresa. Sinabi niya sa iyo ang tungkol doon. Tumawa si Miles. Hindi na kailangan niyang sabihin sa akin. Ang mundo ng negosyo ay isang maliit na lugar, at mabilis na kumalat ang salita. Hindi ako makilahok sa ikalawang panahon ng iba't ibang palabas mula nang umuwi ako at sakupin ang kumpanya. Si Nathaniel ay abala sa pakikipag-date at walang oras upang sabihin sa akin ang tungkol dito. Naisip ito ni Nicole. Totoo iyon. Gayunpaman, hindi niya ito inaasahan. Sina Clayton at Nicole dating ay pinananatiling lihim pa rin, ngunit ito ay naging maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Tumunog ang musika. Malumanay na hinawakan ni Miles ang kanyang baywang habang ginagabayan siya sa loob tulad ng isang ginoo. Ang partido na ito ay iminungkahi ni Nathaniel. Walang maraming mga kakilala, ngunit mabuti na masaya siya. Ngumiti si Nicole. Bigla siyang naalala. Sa pamamagitan ng paraan, narinig mo na ba ang tungkol kay Clayton? Ginambala siya ni Miles. Ang krisis sa ekonomiya sa kalayaan ay magkakaroon ng isang limitadong epekto sa kanya. Ang kanyang kapital ay naayos sa iba't ibang mga lugar, kaya hindi siya nasa panganib, ngunit. Kabanata 1135. Maaari ko siyang itaas. Sinulyapan ni Miles si Nicole bago magpatuloy na magsalita. Ito ay lamang na pinaghihinalaang siya sa ilalim ng pangingisda ng ilang mga stock na namuhunan siya. May isang tao na marahil ay pagmamanipula ito sa likod ng mga eksena at sinasadyang bigyan siya ng isang mahirap na oras. Nahinahon ang mga browser ni Nicole. Ibig mong sabihin na ang isang tao ay sadyang target sa kanya. Naturally. Sa karanasan ni Clayton sa Wall Street, paano siya mahuhulog sa isang bitag na ganyan? Ipinaliwanag ni Miles sa isang mahinahon na tono at tumingin sa kanya. Ngunit talagang nagbago ka. Hindi ka ba mag-aalaga sa mga bagay na tulad nito? May epekto ba sa iyo ang pagkalugi ni Clayton? Tumahimik si Nicole at kinagat ang labi. Ang aming mga kumpanya ay mga kasosyo, pagkatapos ng lahat. Kung siya ay nabangkarote, hindi maiiwasang maapektuhan din ang aming kumpanya. Sinabi ni Miles, kaya, hindi ito dahil sa kanya bilang isang tao. Si Nicole ay binubuo ang kanyang sarili at tumingin sa Miles. Hindi tulad ng hindi ko kayang suportahan siya, kaya hindi ito mahalaga. Tumigas ang ekspresyon ni Miles. Tumahimik siya sandali. Ang musika ay malambing at malalim. Biglang hindi alam ni Miles kung ano ang sasabihin. Sa simula, tumakas si Miles tulad ng kanyang damdamin para kay Nicole ay nagsimulang umusbong, na iniisip na unti-unting makakalimutan niya ito kung may distansya sa pagitan nila. Alam ni Miles na maaaring tanggihan siya kung sinubukan niyang tumawid sa linya na iyon. Pagod na siya at hindi na manatiling kaibigan sa kanya ng natural. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ni Eric ay tulad ng isang malaking bundok na nakatayo sa likuran niya. Imposibleng umakyat. Pagkatapos, bumalik si Miles at narinig na ang isang tao ay talagang umakyat sa bundok na iyon. Ang taong iyon ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya o Eric. Nagtataka si Miles at nais na makita gamit ang kanyang sariling mga mata kung ito ay tulad ng sinabi ng mga alingawngaw. Bagaman hindi nakita ni Miles si Clayton, nang marinig niya ang sagot ni Nicole, parang nakikita na niya ang larawan ng dalawang tao na magkasama.
Ang pakiramdam na iyon ay bahagyang maasim. Natapos ang kanta. Si Nathaniel ay napunta sa excited at tinapik si Nicole sa balikat. Sa wakas narito ka. Tayo na. Mayroong ilang mga kaibigan sa industriya ng libangan na nais na makilala ka. Pinahihit ni Nicole ang mga mata sa kanya nang walang pasubali. Si Nathaniel ang pinakamahusay sa paglalaro ng tagapamagitan. Narito ako upang tanggapin ang Miles pabalik. Dapat kang aliwin ang mga kaibigan mo mismo. Hindi binigyan siya ni Nathaniel ng pagkakataong tumanggi. Hinailan niya ang kanyang palso at nagsimulang maglakad. Magaling ka talaga sa pagdodlang. Kahit na hindi mo gusto ang mga ito, pumunta lamang at magsabi ng ilang mga salita bago umalis. Kung hindi man, maraming tao ang magsasabi na kumikilos ka ng snobbish. Nagsalita si Nathaniel sa isang mababang tinig, at ang tinig ng protesta ni Nicole ay naging mas maliit. Ngumiti si Nathaniel at lumakad. Narito ang aming Miss Stanton, ngunit hindi siya maaaring uminom. Magyabang tungkol sa inyong sarili kung nais mo. Ginagarantiyahan ko na hindi kanya tatawanan. Tumawa ang lahat at nagtipon sa paligid. Sumulyap si Nicole sa paligid. Mayroong ilang mga tao na mukhang pamilyar. Sila ang mga direktor at panauhin mula sa iba't ibang palabas na iyon. Si Juliana at Zara ay naroroon din. Ang dalawang taong ito ay ang may pinakamataas na clout. Lahat ay ngumiti at lumakad. Miss Stanton, matagal na. Miss Stanton, naging abala ka ba kamakailan? Interesado ka bang lumahok sa ikatlong panahon ng The Variety Show? Si Miss Stanton ay abala. Direktor, dapat mong ihinto ang pagsisikap na itulak ang iyong mga ideya sa kanya. Magiging sapat na mabuti kung siya ay darating bilang isang panauhin. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit ngumiti at magpahinga ng kaunti. Tiyak na bibisitahin ko kung mayroon akong oras. Huwag mo akong miss na sobra. Sa katunayan, si Nicole ay nag-iingat pa rin sa mga tao sa industriya ng libangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakilala niya doon ay hindi mahusay na tao. Gayunpaman, ang kapaligiran ngayon ay tila nakakalimutan niya ang mga hindi kas-iya siyang mga kaganapan, at ang mahigpit na sugat na string sa paligid ng kanyang paglusen. Bigla siyang nakaka-relax. Ang pakiramdam na ito ay hindi masama. Alam mo ba? Ito ay tungkol kay Sarah, na huminto sa bilog ilang oras na ang nakakaraan. Narinig ko kamakailan na hindi niya mahahanap ang trabaho at lumingon sa pagmamold, ngunit siya ay na-ostracized ng bilog na bilog at naging isang batang babae sa palabas sa kotse. Kabanata 1136. Hindi isang taong kinamumuhian mo. May sinimulan talaga ng chismis tungkol kay Sarah. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at lihim na pinupukaw sa kanyang mga tainga. Bigla siyang ayaw umalis. Ito ay naging ang pakikinig sa chismis ay napakaganda. Car show girl. Dati siyang binayaran ng 10 milyong para lamang sa isang pelikula. Hindi siya mahulog sa malayo, di ba? Ang isa pang tao ay sumigaw. Siya ay masyadong masamang na-scorched noon. Lahat ng kanyang pera ay ginamit upang bayaran ang kanyang mga kasosyo, at maging ang bahay sa ilalim ng kanyang pangalan ay nabili. Siyempre, siya ay kakaunti ang pera. Narinig ko na mayroon siyang isang patron sa likuran niya. Bakit hindi niya ito tinulungan? Hindi mo alam. Ang patron na iyon ay may isang negosyo sa pamilya, at ang kanyang asawa ay napaka-impluwensyang. Natatakot siyang maging implicated pagkatapos ng babaeng iyon ay nagkakaproblema, kaya't hindi siya nakipag-ugnay sa kanya. Bukod, siya ay isang may bahay lamang na kinamumuhian ng lahat. Ngayon na wala siyang halaga, natural na hindi siya nagmamalasakit sa kanya. Siya ay nasa dulo ng kanyang lubad. Ang kalahati ng kredito ay pumupunta sa pettiness ng asawa ng patron. Tahimik na nakinig si Nicole at sumipsip sa kanyang juice, pinalaki ang kanyang mga browser. Parang si Sarah ay nalulungkot pa rin ngayon. Sa kasong iyon, si Nicole ay mas ginhawa. Tahimik na lumakad si Juliana upang umupo sa tabi ni Nicole. Nagsalita siya sa isang tinig na ang dalawa lamang ang maaaring makarinig. Salamat, Miss Stanton. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at binigyan si Juliana ng isang patagilid na sulyap. Si Juliana ay clenched ang kanyang baso ng alak na medyo kinakabahan. Nagpunta ako upang makita ang anak na babae sa ibang bansa ilang araw na ang nakakaraan. Maingat siyang inaalagaan. Maraming salamat, talaga. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga eaves at ngumiti. Malugod ka. Huminga ng malalim si Juliana.
Matapos ang aking bagong film airs, plano kong lumahok sa in a parent-child variety show at formal na ipakilala sa kanya ang lahat ng aking mga tagahanga. Hindi mo na pinaplano na itago ito. Wala nang pagtatago. Ang huling oras na napunta ako upang makita siya, naging matino siya. Napakasakit na hindi siya naglakas loob na tawagan akong ina. Kapag may ibang mga tao sa paligid. Kung ang isang maliit na bata na katulad niya ay maaaring maging matapang, tapos ano ang tungkol sa akin? Ngumiti si Nicole. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay hinangaan niya ang desisyon ni Juliana. Nais ko sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Kahit na masiraan ako ng halos kamatayan, magdurusa ako sa pamamagitan ng kusang loob. Kumita ako ng sapat na pera upang gumastos pa rin. Huminga ng malalim si Juliana. Nang makita ni Juliana ang isang tao na darating, nagmadali siyang ibinaba ang kanyang baso at umalis. Dumating si Miles na may isang baso ng alak. Mukhang masaya dito. Iniisip ko kung sumali ako. Tumawa ang lahat at nagpunta upang i-clink ang kanilang baso. Ang batang master na si Cavanaugh ay si Pangulong Cavanaugh. Huwag kumilos tulad ng hindi mo kami nakikilala sa hinaharap. Tama na. Maligayang pagdating, Miles. Mr. Cavanaugh, bumalik at lumahok sa ikatlong panahon ng iba't ibang palabas. Ang iyong pagganap bago ay masyadong napakatalino. Ang aming mga rating ay hindi tulad ng good tulad ng dati nang wala ka. Lahat, itigil ang hounding Milya. Pagkatapos ng lahat, naghihintay siya na magmana ng kanyang negosyo sa pamilya at maging isang bilyonaryo. Ngumiti si Nathaniel at gumawa ng isang dahilan para sa Milya. Hinaplos ni Miles ang kanyang mga templo at ngumiti nang walang magawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Nicole. Miss Stanton, tila may isang tao sa pintuan na hinahanap ka. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at tumayo. Ito ay sa oras lamang. Dahil natapos ni Nicole ang pakikinig sa chismis, hindi na siya maaaring manatili. Kung gayon iiwan ko kayo. Ngumiti si Nicole at tumayo upang umalis. Sumunod si Miles sa likuran niya. Ito ay isang babae. Sana hindi ito isang tao na kinamumuhian mo. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at nakita ang figure na nakatayo sa pintuan ng kanan habang siya ay lumiko sa sulok. Ito ay si Livia Lehman. Tumahimik si Nicole at tumingin sa likod. Si Nathaniel ay umiinom pa rin ng excited sa kanyang mga kaibigan, hindi napansin ang anuman. Tumingin si Nicole kay Miles at tinanong muli, sigurado ka bang narito siya para sa akin? Tumanggo si Miles. Yup. Tumahimik si Nicole. Salamat. Tumanggo si Miles at hindi sumunod. May dumating upang makipagpalitan ng mga kasiya siyang kasama niya, kaya't umalis lang siya. Lumakad si Nicole sa sulok at biglang nagyelo. Kabanata 1137. Buntis siya. Tumayo roon si Livia sa isang mainit na Amerikana at bota. Tumingin siya ng isang maliit na haggard, ngunit tila siya ay tumaas ang timbang. Matagal na. Ngumiti si Nicole at lumakad na parang walang mali. Ang mga sulok ng labi ni Livia ay curly din, ngunit ang kanyang ngiti ay mapatla at mahina. Miss Stanton, sana hindi kita ginulo. Tumanggo si Nicole. Siyempre hindi. Maaari kang makipag-ugnay sa akin anumang oras. Ngunit sigurado ka bang narito ka para sa akin at hindi kay Nathaniel? Umiling-iling si Livia. Isang madilim na ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata. Tumulo ang puso ni Nicole. Hindi niya sinasadya na nadama na maaaring may nangyari sa pagitan ng dalawa sa kanila. Kinuha ni Livia ang isang dokumento mula sa bag na dinala niya sa lahat ng oras at ibinigay ito. Nahihiya din siyang pumunta sa Stanton Corporation upang hanapin siya. Nalaman ko mula sa iba na naririto ka ngayon, kaya napunta ako rito upang ibigay ito sa iyo. Kinuha ito ni Nicole, binuksan ito, at nagyelo. Ito ay isang kasunduan sa paglusaw ng kumpanya. Sumimangot si Nicole at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano ang kahulugan nito? Hindi ba ang kumpanyang ito ang iyong pagsusumikap? Napangiti si Livia ng malungkot. Oo, ito ay, ngunit hindi na kailangan para sa hinaharap. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang tulad ng ilaw ng kristal. Mabilis na ibinaba ni Livia ang kanyang ulo dahil sa takot na bumagsak ang luha. Siya coward sa kanyang Amerikana tulad ng isang ostrich. Dati, kinuha ko ang pera at binigyan ako ng lakas ng loob upang magsimula. Tinulungan mo akong makahanap ng mga mapagkukunan, mga pagkakataon, kliyente.
Halos lahat ng mayroon ako ay mula sa iyo. Upang maging matapat, pagkatapos na dumating sa puntong ito, nararamdaman ko tulad ng ikaw ang pinakawalan ko. Tumahimik si Livia at umiyak. Tumingin si Nicole sa kanya ng mahinahon. May nangyari ba? Maaari mong sabihin sa akin. Tulungan kita. Umiling-iling si Livia at nagbuntong hininga. Buntis ako. Talagang hindi maginhawa para sa akin na lumabas upang gumana muli sa hinaharap. Hindi lahat ay maaaring maging isang superwoman. Tiningnan siya ni Nicole sa pagkabigla. Buntis. Siya ay hindi sinasadya na lumingon kay Nathaniel, ngunit nakalimutan niya na mayroong isang pader na naghihiwalay sa kanila. Sinabi ni Livia, hindi ito kay Nathaniel. Mas nagulat pa si Nicole. Ito ay si Keith, sabi ni Livia sa isang maliit na tinig, kinagat ang kanyang ibabang labi. Tapos na sa pagitan ko at Nathaniel. Hindi nagawang yumapekto si Nicole. Ilang araw na ang nakalilipas, narinig niya na maayos sina Nathaniel at Livia. Paano nabuntis si Livia kay Keith sa isang kisap mata? Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadya na tumulo ang luha. Walang curve sa tiyan ni Livia, ngunit parang nakakaramdam siya ng isang maliit na bata sa loob. Hindi alam ni Nicole kung ano ang maramdaman para sa isang moment. Pinabayaan kita, Miss Stanton. Hindi lahat ng mga bagong pagsisimula ay magkakaroon ng magagandang pagtatapos. Siguro ang aking buhay ay nakatadhana na maging ganito. Mag-aasawa ako kay Keith sa lalong madaling panahon. Tumahimik si Livia. Ang kanyang mga mata ay nag-redden subconsciously, ngunit bigla siyang ngumiti. Sa programa, sinabi ko sa mga nasasaktan na kababaihan na hindi na ulit maloloko anumang bagay para sa iba. Para sa pera ay nabayaran sa iyong bangko account. Sumimangot si Nicole kay Livia, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Iyon ang iyong sariling pagsisikap. Wala akong bayad, dapat mong panatilihin ito para sa iyong sarili. Alam ni Nicole na maaaring magkaroon ng ilang mga paghihirap si Livia, ngunit hindi siya maaaring magtanong. Hindi rin masabi ni Livia. Ang hangin ay naging walang tigil sa ilang sandali. Kabanata 1138. Miserable ending. Sinabi ni Nicole, Miss Lehman, kahit na ano ang iyong pinili, umaasa ako na ang mga bagay ay gumana para sa iyo. Bumantong hininga siya. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang laging lumapit sa akin. Hindi naramdaman ni Nicole na si Livia ay isang magandang parawala. Simpleng naramdaman niya ang puso para kay Livia. Bagaman pareho silang tumayo sa parehong anggulo, ang paraan ng kanilang pakikitungo at tiningnan ang mga bagay ay ganap na naiiba. Si Nicole ay may lakas at kapital upang labanan si Eric. Gayunpaman, ano ang tungkol kay Livia? Ang kanyang mga pagsisikap ay paglalaro lamang ng bata sa mga mata ni Keith. Kailangang ilipat lamang ni Keith ang kanyang mga daliri upang sirain si Livia. Ito rin ang dahilan kung bakit nalulungkot sa kanya si Nicole. Si Nicole ay handang tumulong kay Livia, ngunit ang kinakailangan ay kailangang gawin ni Livia ang kanyang isip. Sa ngayon, buntis si Livia sa anak ni Keith. Medyo hindi malinaw kung aling paraan ang kanyang damdamin sa huli. Si Nicole ay hindi nagpatuloy na magtanong, at si Livia ay tila hindi na nais na sabihin pa. Salamat, gagawin ko. Palagi kang naiinggit. Kahit na ano, nais ko rin ang lahat ng pinakamahusay din, Miss Stanton. Matapos si Livia na magsalita, ngumiti siya, huminga ng malalim, lumingon, at dahan-daang umalis. Matagal nang napanood ni Nicole si Livia. Kapag nawala ang figure ni Livia, sa wakas ay nagpabuntong hininga at umikot. Sa sandaling ginawa niya, ang kanyang katawan ay tumigas ng bahagya. Tumayo si Nathaniel sa pintuan para sa hindi alam na oras, nakasandal sa dingding. Hindi na siyang nasasabik sa hitsura na mayroon siya sa loob. Mukha siyang isang disheveled dog sa pagdadalamati. Maging ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang katawan ay panahunan ngunit tila ganap na walang lakas. Tahimik si Nicole sandali, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumakad siya at tumingin sa kanya. Nakita mo. Itinaas ni Nathaniel ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula. Itinuring din silang magkaibigan. Kahit na bumalik sa isla kasama ang mga katutubong tao, hindi niya nakita si Nathaniel na nawala bago kahit gaano kalaki ang panganib nila. Ito ay naging si Nathaniel ay maaaring makaramdam din ng kawalan ng pag-asa.
Ang kanilang mga damdamin ay masusunog ng magkasama sina Nathaniel at Livia, at hindi niya nais na higit pa na gawin ang buong mundo na makaramdam ng kanilang kaligayahan. Ngayon, dumating ito sa isang biglaang pagtatapos, at ito ay mas malabo at malungkot kaysa dati. Ang mga labi ni Nathaniel ay curly, at bumaba ang kanyang mga mata. Malapit na lang siyang tumalikod at bumalik sa loob ng hinatak siya ni Nicole. Nathaniel, hindi ka kumikilos tulad ng Nathaniel na alam ko. Bakit mo siya pinakawalan? Hindi mo ba siya gusto? Nagsalita si Nicole nang hindi nag-iisip. Ang kanyang tono ay medyo walang tiyaga. Malinaw na hindi pinakawalan ni Livia at Nathaniel ang isa't isa sa kanilang mga puso, ngunit pareho silang pinahihirapan ang kanilang sarili. Bakit hindi mo ito ipaglaban? Talagang kinamumuhian ni Nicole na hindi sila nakikipaglaban para sa kanilang sarili, ngunit wala siyang posisyon na sisihin si Livia, kaya maaari lamang niyang tanungin si Nathaniel. Naninigas ang likuran ni Nathaniel. Lumingon siya upang tumingin kay Nicole na may mabibigat na kalungkutan sa kanyang mga mata. Nicole, hindi pa niya nakalimutan si Keith. Kinamumuhian siya, ngunit mahal din siya. Ang pagsisimula ng isang bagong relasyon ay hindi nagpapagaan sa kanya at idinagdag lamang sa kanyang pasanin. Nahuli si Nicole sa bantay at tiningnan siya sa sorpresa. Natawa si Nathaniel sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit pinutol niya ang isang pasanin na tulad ko at nagpa siya na palayain ang kanyang nakaraang puot na makipagkasundo kay Keith, na nagpakilala sa kanyang mga paraan. Tila nag-aalangan si Nicole na magsalita. Ang bata ba talaga ay kay Keith? Tumanggaw si Nathaniel. Asyan ang mukha niya. Oo, marahil ang dalawa sa amin ay huwag magbahagi ng isang kapalaran. Kalimutan mo ito, Nicole. Ang tono niya ay somewhat bleak. Natahimik si Nicole at wala nang sinabi. Tumalikod si Nathaniel at tinulak ang pintuan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nakaramdam ng komplikado at hindi komportable sa kanyang puso. Nalaman ni Nicole ang tungkol sa napakaraming bagay sa isang gabi at nahihirapan itong matuno. Itinulak niya ang pintuan, hindi pinapansin ang lahat, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Kabanata 1139. Bakit tapos na? Sa parking lot. Si Nicole ay malapit nang makapasok sa kotse nang may humawak sa kanyang kamay. Tumingin siya at nakita na naghihintay si Eric dito. Bakit ka nandito? Gusto kitang makausap. Tumingin sa kanya si Eric. Ang kanyang figure ay tuwid, payat, at tinukoy, ngunit siya ay nagpapalabas ng isang madilim na ginaw. Tumahimik si Nicole. Eric Ferguson, hindi mo pa rin ito nakuha. Imposible sa pagitan natin. Nginatngat ni Eric ang kanyang ngipin. Si Keith at ang kanyang dating asawa ay nagpukaw ng tulad ng isang pangit na gulo sa simula, ngunit maaari pa rin silang magsimula. Bakit hindi tayo? Sinabi ni Nicole. Hindi ako magkomento sa kung anong uri ng tao si Miss Lehman, ngunit hindi ako kailanman gagawa ng ganoong pagpipilian. Malamig ang boses niya. Eric Ferguson, hindi ako katulad ng iba. Hindi na ako lumingon. Unti-unting lumingon ang mukha ni Eric. Dahan-dahan ang kanyang kamay at tiningnan siya ng walang pag-iingat. Si Eric ay sinaktan ng kanyang kawalang interes at biglang nagreaksyon ng marahas. Hinawakan niya ang kanyang palso at sinandal siya sa kotse. Ang kanyang kamay ay walang malay na nagsagawa ng ilang puwersa. Ano ba talaga ang gusto mo, Nicole? Ang kanyang tinig ay malutong at malinaw. Siya ay vaguely na pinipigilan ang kanyang emosyon. Ano ang napakahusay tungkol kay Clayton? Ang buong pamilya ng Sloan ay hindi gusto sa kanya. Ilan ang mga magagandang araw sa palagay mo na naiwan siya? Hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili ngayon. Maaari ka bang mag-rail sa iyong mga saloobin ng kaunti? Hindi lamang mapigilan ni Nicole ang lakas ni Eric. Galit na sinulyapan siya. Ano ang kinalaman sa iyo? Wala sa iyong negosyo ang kasama ko. Si Eric ay nabalisa ng mga salitang iyon. Ang kanyang katawan ay panahunan, at ang kanyang mga mata ay naging pula na parang dugo. Masikip ang kanyang paghinga. Kinurot niya ang kanyang baba at hinalikan siya. Agad na pinahihit ni Nicole ang kanyang mukha sa gilid at itinulak siya palayo sa lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, kahit gaano kahirap ang pagtulak niya, si Eric ay tulad ng isang solidong bundok. Ang kanyang mga pakikibaka ay ganap na useless. Siya ay tulad ng isang malaking bato na pagpindot laban sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang pakikibaka at dinurog ang kanyang mga labi ng walang tigil.
Ang halimuyak ng alak sa kanyang mga labi ay malambing, hindi niya alam kung gaano siya uminom, ngunit labis niyang naamoy na nakalalasing. Ang lakas ni Nicole ay tila inalis at siya ay napunta sa walang magawa. Natagpuan ni Eric ang pagkakataon na hawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig na para bang ito ay magbabago sa kanyang isip. Gayunpaman, biglang nakaramdam si Eric ng isang bagay na mainit sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay tumigas habang pinabayaan siya. Ang luha ni Nicole ay tulad ng isang mainit na siga na nag-scald ng kanyang puso. Ang bawat daluyan ng kanyang dugo ay tumigil sa pag-agos at nagyelo. Umiling-iling ang kanyang tingin habang pinapanood niya ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit malamig na sinulyapan siya. Sa instant na iyon, nadama ni Eric ang kanyang puso ay tumigil sa pagtalo. Dahan-dahan ang kanyang puso. Malamig ang tono ni Nicole. Sinusubukan mo bang ibagsak ako sa parehong tao tulad ng dating asawa ni Keith? Sa palagay mo ba babalik ako sa iyong tagiliran kung mabuntis ako? Ang kanyang mga agresibong katanungan ay sinasalita sa isang matigas na tono. Masikip ang mukha ni Eric ngunit hindi siya nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay kumakatawan sa kanyang kasuklam-suklam na mga saloobin. Oo. Nagtagumpay si Keith, kaya nais ni Eric na sumunod. Kahit na ito ay isang kasuklam-suklam na pamamaraan, hanggat si Nicole ay maaaring bumalik sa kanyang tagiliran, si Eric ay handang maput sa kanya. Hindi na makatayo si Eric na nakikita si Nicole na nasa tabi ng ibang tao o nakangiti sa ibang tao. Ang pakiramdam na iyon ay parang ang kanyang puso ay nag-gouged out. Ngayon, nakita ni Nicole sa pamamagitan ng mga saloobin ni Eric ng sulyap at nakalantad ito. Biglang umatras si Eric. Paano ang isang kasuklam-suklam na panig ng akin ay karapat-dapat sa kanya? Paano magiging kapareho ni Nicole ang dating asawa ni Keith? Kabanata 1140. May isang bagay sa kanya. Tahimik ang paradahan. Ito ay tahimik na kahit na ang tunog ng isang pin na bumababa sa lupa ay maaaring marinig. Galit na sinulyapan ni Nicole si Eric. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at hiwalay. Ang kanyang tinig at bawat salita na sinabi niya ay tulad ng mga karayom na nasaksak sa kanyang puso. Babalaan kita. Kung maglakas loob kang pilitin ang iyong sarili sa akin at mabuntis ako, mas gugustuhin kong tumalon mula sa isang gusali kaysa panatilihin ang iyong anak, kaya huwag mo ring i-dream ang tungkol dito. Eric Ferguson, hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na hindi ko nais na gawin dahil lamang sa isang tao na pinipilit ako. Naramdaman ni Nicole na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas matapos sabihin ang mga salitang iyon. Hinailan niya ang bukas ng pintuan ng kotse, pumasok, sinimulan ang makina, at umalis. Tumayo doon si Eric. Kinagat ang labi niya, at bigla siyang huminga. Tumunog ang kanyang telepono. Dumaan ang tinig ni Keith. Kumusta ang mga bagay, Ferg? Hindi kita ginulo, di ba mas madali? Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata at malamig na binababa ang tawag. Sinipa niya ang kotse sa tabi niya, inilalagay ang kanyang galit sa mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hindi ito magawa ni Eric. Hindi niya kayang makita ang luha at kawalang interes ni Nicole. Hindi niya kayang makita ang pag-iyak niya at sabihin na kinamumuhian siya pa rin na manatiling mahinahon na walang kapangyarihan. Inamin ni Eric ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugang sumuko siya. Ito ay huli na ng gabi, kaya walang gaanong trapiko. Inapakan ni Nicole ang pedal ng gas habang ang kotse ay lumipad sa kalsada. Marahas na matalo ang puso niya. Hindi niya inaasahan na subukang pilitin ni Eric ang kanyang sarili. Gusto niya akong gawing pangalawang Livia. Ha? Walang paraan. Kung siya ay nangahas na maglagay ng isang daliri sa akin, gagawin ko ang kanyang buhay na kamatayan. Naisip ni Nicole. Ang kanyang telepono sa gilid ay biglang tumunog. Isang pangalan na ipinapakita sa screen, Clayton Sloan. Namula si Nicole at biglang naramdaman ang kanyang ilong na may hinaing. Sinagot niya ito na parang walang nangyari. Humihingi ako ng paumanhin, Nicole. Nagkaroon ako ng mga pagpupulong sa buong araw ngayon at pinamamahalaang lamang na maglaan ng oras ngayon. Mayroon ka bang magandang araw? Ang tinig ni Clayton ay sobrang init, tulad ng hindi mabilang na normal na araw at gabi nang makipag-chat sa kanya. Sila ay pinaghiwalay ng isang geographical na distansya na may pagkakaiba sa oras. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ni Clayton na makipag-ugnay kay Nicole araw-araw.
Palagi siyang nakahanap ng oras upang bigyan siya ng isang tawag upang magtanong tungkol sa kanyang araw. Tiniis ni Nicole ang pagiging maasim sa kanyang puso. Naisip niya ang tungkol sa mga salita ni Eric at Miles. Si Clayton ay marahil sa isang nakakahirap na gulo ngayon, ngunit bakit hindi niya sinabi sa kanya? Naisip ba niya na hindi ito kailangan? O nag-aalala ba siya na ibagsak niya? Isang serye ng mga saloobin ang drilled sa kanyang ulo, at si Nicole ay sumabog sa preno. Ang marahas na tunog ay naging sanhi ng tao sa kabilang panig ng telepono na maging tahimik sa loob ng ilang segundo. Nagmamaneho ka ba? Dahan-daang nakapark si Nicole sa kotse sa gilid ng kalsada. Pinilit niya ang sarili na huminahon. Oo. Mayroon ka bang nais mong sabihin? Si Clayton ay nahulog sa katahimikan, marahil ay naramdaman na may isang bagay na kasama niya. Galit ka ba? Nagsalita ulit si Clayton. Parang nagpunta siya sa isang mas tahimik na lugar. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Nicole at tumangala, pinipigilan ang kanyang luha mula sa pag-agos. Ito ay wala. Kalimutan mo na. Hindi rin ako pagod ngayong gabi. Babalik ako sa pahinga. Kung wala kang kailangan, pagkatapos ay mag-hang up ako. Natahimik si Clayton. Sige, mag-ingat sa paraan pabalik. Magmaneho ng ligtas. Pinakawalan ni Nicole ang isang malabong, "Ma'am," at nag-hang up. Hindi siya bumalik sa kanyang apartment at dumiretso sa Stanton Mansion sa halip dahil ayaw niyang mag-isa. Napakaraming nakagagalit na mga bagay na nangyari ngayong gabi, kaya kailangan niya ng dagdag na pakiramdam ng seguridad.